napapansin sa iyong mga kapaligiran. Kay dumi na ng hangin, pati na ang mga ilog natin. Hindi nga masamang pagunlad at malayo-layo na rin ang ating narating. Ngunit masdan mo ang tubig sa dagat, dati kulay asul, ngayon'y naging itim. Ang mga duming ating ikinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Upang kung tayo'y pumanaw man sa sariwang hangin, sa langit natin matitikman. Mayroon lang akong hinihiling, sa aking pagpanaw sana ay tag-ulan. Gitara ko ay aking dadalhin, upang sa ulap na lang tayo magkantahan. Ang mga bata ngayon lang isinilang, may hangin pa kayang matitikman. May mga puno pa kaya silang aakyatin, may mga ilog pa kayang lalamuyan. Bakit di natin pag-isipan ang nangyayari sa ating kapaligiran? Hindi nga masamang pagunlad kung hindi nakakasira ng kalikasan. Darating ang panahon, mga ibong dala ay wala nang madadakuan. Masdan mo ang mga punong dati ay kay tatag, ngayon'y Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. At syempre, dito na naman po ang inyong likod, si Ed Rosales po sa Wawak Siyang Balita. No? Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa lahat po na nakikinig ngayon at nanonood sa programang Wow Aksyon Balita, magandang hapon sa inyong lahat. Ano? At syempre, uunahin po nating ipakita muna yung pagkakahuli doon sa sabing most wanted, na 15 taon nagtago at nahuli po ng grupo ni SPO for Charlie Bayoca, no? At ang kanyang mga taguan na siyam, no? At ito yung di umano ay nakapatay sa isang pulis, no? At kaya po natin kinokontak ang tanggapan po ni COP, no? Mudigilio. Kung wala siya, si SPO for Charlie Bayoca ang ating i-interviewin. Okay, ipakita naman natin yung ating interview dyan sa nasabing most wanted, ano? At ito po ay matagal po nagtago. At tayo nga ay natsambahan natin na pagpunta natin sa headquarters ng Parañaque Police ay nandoon po yan. Okay, go. Dito ka. Bali saan ka nahuli ka? Saan ka nahuli? Ha? Saan? San Dionisio. Anong kaso mo? Ha? Ano naman? Boss? Anong kaso mo? Boss? Ha? Sige, ayaw magsalita eh. At ilang taon ka na nagtago? Boss?
taon daw itong nagtago at ayaw nang ayaw makipag-cooperate sa media, no? At ito ay nahuli ng grupo ni no? At alas 6 May 13, 2017 sa Pakjin sa Ramos, no? At nagtatakip pa ng mukha. Alam mo, kahit magtakip ka ng mukha, nakita ka na. No? Hindi ka makakaligtas sa video ko. At kahit na itago mo pa mukha mo, dahil nasa akin naman yung ano. At ang mga nakahuli ng ano na to, no? At ito, pinangungunahan ng PO for Charlie Bayoka, no? At siyang na kasamahan niya ang umaresto dito sa Antonio, no? Kay Antonio Silverio Mataya, Tony Manok, 45 taon gulang, ano, jobless, married at resident of Saka Street, Tramo 2, Barangay San Dionisio, Parañaque City, by virtue of warrant of arrest issued by Honorable Judge Bonifacio San Maceda of the Regional Trial Court, Branch 276, Las Piñas City for crime, murder. No? Ayaw pa ipakita yung mukha, kukunan kita ng kaunting pahayag sa iyo at reaction mo para doon sa kaso mo. Ayaw mo ipakita, bakit tinatago mo pa yung mukha mo? Ay nahuli ka na nga ng grupo. Ay ganyan talaga pagka nahuli. At sige Brad, thank you ha. At bagaman tayo mo magpakita, nakita na rin naman ang mukha mo no? Thank you. At ito yung mga grupo ng ano, no? Yan, yung magagandang lalaki. At yan. At bali, sir, ngayon ang dala nito sa Las Piñas. Thank you, sir. Yan, mapapanood mo to. Okay, balik po muli tayo, no? At yan po ay pinakita po natin yung pagkakahuli po nung May 13, 2017, ano? Or about 6 o'clock in the evening of May 13, 2017 at Sabak Jim Tramo, 1, Barangay San Dionisio, Parañaque City. Operatives of Special Operation Unit of this station led by SPO for Charlie Bayoka with 9 others arrested 1 Antonio Silverio Y. Nataya, Tony Manok, 45 years old at jobless, married at resident of Osaka Street, Tramo 2, Barangay San Dionisio, Parañaque City, by virtue of warrant of arrest issued by Honorable Judge Bonifacio San Maceda of the RTC, no? Branch 275, Las Piñas City for the crime of murder. Nobel recommended po ito. At kaya po tayo ay sinasabi po natin, kinocongratulate po natin ang mga tauhan ni Colonel Jimara Delgado Modigillo na siyang hepe po ng Parañaque Police na pinangungunahan naman po ni SPO for Charlie Bayoka, no? Ng Special Operation Unit ng Parañaque Police, no? Napakagaling po nito no? Halos karamihan po ng most wanted. Ito po si SPO for Charlie Bayoka ang siyang nangunguna lagi, no, sa mga nahuhuli at kahit saang lugar, sa iba't ibang lugar ng probinsya ay talagang napakagaling po ng taong ito. Ewan ko nga lang ba bakit ito SPO4 pa rin hanggang ngayon, samantalang sa dami po ng nahuli nitong most wanted o wanted na may mga warrant sa iba't ibang lugar na nagtago. Ito nga lang 15 taon na nagtago po ito.
Kaya po pilit natin na yaan ay gusto po natin na maipakita at ma-interview ang hepe po ng Parañaque Police. Pero dahil wala po at nasa conference di umano, ay ang ating tinatawagan ay si SPO4 Charlie Bayuca, no? Ng Special Operation Unit. At yan po. At talaga naman pong ikatutuwa ng ating presidente yung mga ganyang nakakapatay, no? At nahuhuli ng ilang magagaling na opisyal ng ating PNP. Kaya sinasaluduhan po natin yan. At siyempre, hindi po dapat natin yung magagandang, alam mo sa Parañaque, nakita mo maraming mga nahuli, drugs, kung ano-ano. Pag yung grupo dyan ng Parañaque, panay buhay. Buhay, hindi po patay. No? Kaya po tayo ay humahanga doon sa sinasabi po natin na sana ay lahat ng mga suspect o yung mga nakakapatay, drug pusher, yung mga nagbebenta ng drugs, maliban sa lumaban, siyempre, kailangan po ipagtanggol naman ng ating kapulisan yung kanilang sarili. Bakit ba? Wanted sila Sila yung mga nagtutulak. Sinasabi nga po natin na maraming nabibiktima ang nasabing mga droga. No? Kagaya ng pagpatay na to at alias Tony Manok. 15 taon na nagtago. Akala niya ang batas, hanggat ikaw ay nagtatago kahit saan sulok ng mundo, kaya kang hulihin ng isang alagad ng batas. At yan po yung sinasabi natin, na kaya po sinasaluduhan natin si SPO4 Charlie Bayuca ng Special Operation Unit ng Parañaque Police, sapagkat ito po ay isa sa pinakamagaling, no? Kahit saan ma-assign ito. Ito po yung sinasabi natin na kailangan, kailangan po natin ang ating Chief PNP, no? Yung mga ganito kagagaling, bigyan po natin ng award o kaya one-spot promotion sa kanyang balikat para naman lalong ganahan, no? Sa bagay, trabaho po nila yan bilang isang pulis. Pero nakita po naman natin na itong si SPO4 Charlie Bayuca ay talagang low profile, no? Wala po siyang imik, no? Kahit ano po ang ginagawa niya, pagka ito ay in-interview mo, talaga pong makikita natin na talagang ang kanilang mga trabaho ay ipinakikita nila panay buhay. Buhay na buhay. Nakita nyo naman, binidyohan po natin. Nung magkataon na tayo ay nagpunta sa headquarters. Alam nyo, pagka dumarating po yung oras ng programa natin, at alimbawa, magpoprograma tayo ngayon, kahapon pa, kumukuha na po tayo ng mga balita, sarili pong investigasyon, sarili po natin ang pag-iimbestiga sa nasabing mga nahuli na yan. Di ba? Kaya saludo po tayo. At syempre kay Mudigilio, Jemar Mudigilio, ang COP ng Parañaque Police. Sir, sinasaluduhan natin ang inyong mga tauhan sapagkat sana lahat po ng ating kapulisan kapag kanang huli, buhay. No? Hindi patay. Hindi po tayo against doon sa kampanya laban po sa droga. Yung mga inosenteng tao, yun lang, wag naman po sanang madamay. Kaya tinatawagan po ng pansin natin ang nasabing presidente at ang ating Chief PNP. Na sana, sir, kung manghuhuli po ng mga drug pusher, drug
itong mga nagbebenta ng drugs ay subukan naman po natin na mabuhay yung mga taong yan. Huwag po naman madamay ang ibang mga tao, yung mga inosente. Suportado po ang kampanya ninyo laban sa droga, pero hindi po sinusuportahan ng programang ito yung mga katiwalian at hindi magandang ginagawa ng ating kapulisan, kagaya po ng pagtatanim. Pagtatanim ng mga ebidensya. Tapos kakasuhan nyo ng Section 5 hanggang Section 11. Kunwari, Section 11 ang ipapasok para makapag-areglo. Pero pagka umareglo at hindi na kaya, Section 11 at saka Section 5 ang ikakaso para hindi ka na makalaya. Abay, lintik naman talaga. Hindi po maganda yan. Ang kailangan po natin yung talagang totoo. Totoong-totoo na kanilang mga hinuhuli. Bakit po ang nasabing Paranaque, buhay na buhay? Subukan mo nga tawagan itong 826. Yung 826-2877. Para na sa ganon at kung pwede natin ma-interview ang hepe ng Paranaque Police na si Colonel Mudigillo. Kung wala si kung pwede natin, busy pa yung isa, 826-8182. Para na sa ganon ay ma-interview natin ang kanilang nasabing hepe, no? At siguro mas maganda kung ang kanilang hepe ang ating matawagan. At dito ay gusto natin na kagaya po ng ginagawa ng Paranaque Police ay gawin din po sa iba't ibang lugar ng ating bansa. No? Karamihan po na nahuli sa Paranaque, buhay naman. Bakit sa ibang lugar? Sa Metro Manila, Pasig, Paranaque, yung Paranaque lamang ang nakakahuli ng buhay. At doon sa Eastern, wala. At yan po ang natin, At siguro at ang kailangan po natin ay subukan natin na tawagan natin sa kanyang eto na lang, saksak mo na lang to. Itong telepono. Sabi mo, dito na lang. Okay. Si SPO for Charlie Bayoka yan. Oo. Diyan na lang para Okay, sir. Magandang hapon sa iyo. Sir, magandang hapon sa iyo. Okay, at kinokontak natin ang nasabing si SPO for Charlie Bayoka, Okay, sir, magandang hapon sa iyo. Ayaw. Okay, habang inaayos po ng ating kasamahan, ay para na sa ganon ay maging maganda ang pag-i-interview natin tungkol po dito sa pagkakahuli na 15 taon nagtago etong nasabing si Antonio Silverio. Okay? Okay, sir, magandang hapon sa iyo.
Sir, magandang hapon sa iyo. Yes, good afternoon. Okay, naka-live po kayo sa aking programa sa Wow Aksyong Balita, no? Nationwide po ito, sir. At kukumustahin ko lang po at i-congratulate ko ang grupo po ninyo, no, sa pagkakahuli nyo dito kay Antonio Silverio. Sir, paano po ba ang pangyayari na to? Good afternoon po, sir. Nahuli ho natin ito sa tulong ng mga concerned citizen. Okay, Dahil itinawag ho sa yung pakilakas mo. may warrant of arrest Okay. na master, site sa isang basketball court naglalaro. Okay, So for more than 15 years na okay. nagtatago siya, doon na lang siya lumutang. So agad-agad inimpong natin yung ating chief of police sa pamumuno ni Senior Superintendent Budiquillo, Okay, pinatasan na hulihin oo. yung grupo ko. Sir, ito po ba ay, sino po ba ang napatay nito, sir? Ang napatay nito is si dating pulis na si Santiago, Police Cavite, Okay, noong 2002. okay. At yun ang nakukuha naming information. Okay, sir. At go ahead, sir. Sir? Opo. Yes, sir. Yes, sir. Opo, Okay, opo. malinaw po ang dating nyo sa akin, ano? At nationwide po ito. At gusto po nating maklarong mabuti kung kailan po ito napatay at kailan siya nagtago at ilang taon po siyang nagtatago bago po ninyo nahuli nung May 13, no? Alas 6 ng gabi. Opo, opo. Ang kaso ho nito, pinatayo niya yung dating pulis is noong 2002 Opo. sa boundary ho ng Parañaque at Las Piñas City. Ayun. Pero Las Piñas City kasi ang warrant po ho nito. At nung nangyari ho yun, ay nagtago na ho siya, na-issuehan ho siya ng warrant of arrest. Ngayon na lang ho siya lumutang. Okay, sir. At nung mabidyo ko po ito nung inyong i-deliver, na saan na po ito ngayon nakakulong? Tinon-over na po namin kahapon sa Las Piñas court. Opo. Doon sa korte po. Ayun. At sir, at ito po ba ay tuloy-tuloy na ang kanyang pagkakakulong? Kasi nakalagay dito, walang bill eh. Yes, opo, opo. Murder po yung warrant po niya. Nasa korte na po yun kung ano po yung discretion pa ho ng court. Okay. At siguro dapat at nabalitaan ko, sir, na halos karamihan ng mga huli dyan sa Parañaque ay panay buhay, no? At kaya kinukongratulate ko po yung nasabing grupo po ng Parañaque Police, no? Sa pangunguna po ni Colonel Mudigillo. At syempre, kayo ang team leader dyan eh. Dapat talagang ang isa sa pinakamaganda yung nahuli ng buhay yung mga suspect. Di po ba, sir? Tama po yun. Tama po yun. Para mabigyan naman ng hustisya yung pamilya ng nabiktima. Correct, correct. At hindi ko nababanggitin yung sa iba't ibang lugar ano na mga nakaka-aresto, pero kakaiba talaga ang Parañaque ngayon eh, no? Panay buhay ang talagang ano. Sir, kasi matagal ka na diyan sa Parañaque. Sa iba't ibang lugar, ang balita po ng inyong lingkod, isa kayo sa pinakamagaling manghuli ng mga wanted, yung may mga warrant para kayong bounty hunter, ano sir? Ano, Salamat sir? po, sir. Salamat po. Sa tulong ho yun ng ating mga nasa boss na mga nasa taas. Oo, at sir, kasi iba't ibang naging happy na po ng Parañaque, pero dahil po ang inyong isang magaling na manghuli ng mga most wanted, kayo po ba hindi pa rin po nabibigyan ng isang spot promotion? Dapat sa inyo tinyente na siguro, sir. Hindi po, tayo naman po nagtatrabaho lang po. Kung tayo ay papalarin, salamat. Oo. Pero may proseso po yun. Ganun po ba? Pero ipapanawagan Opo. ko po sa programa ko na sana bigyan po kayo ng isang ranggo
Kasi halos karamihan po ng mga nahuhuli po ninyo ay panay most wanted. Di po ba? Opo, opo. Yun na nga po, tayo lang ay nagtatrabaho at nagkakaroon ng resulta yung pagtatrabaho po natin. Wala Okay. po tayong hinihinging kapalit. Yes, oo. At yan nga po ang pinaghihinanakit ng akin loob dahil wala naman po kayong hinihinging kapalit kapag kayo'y tumutupad sa inyong tungkulin. Pero napakadelikado po ng inyong trabaho sapagkat karamihan po ng mga wanted na hinuhuli ninyo kung saan-saan iba't ibang lugar sa ating bansa ninyo hinuhuli. Di po ba, sir? Salamat po sir sa iyong tiwala at pagtitiwala sa hanay ng kapulisan. Opo. At Especially po sa Parañaque. opo. At kaya nga po, at isa sa mga araw po na to, pagkatapos po nating ikaw ay ma-interview, siguro ang programang Wow Action Balita ay dapat kang mabigyan ng isang certification, no? Dahil sa husay ng sa galing ng paghuhuli po ninyo sa mga wanted, karapat dapat lang po kayong tumanggap ng award. Salamat po sir, mabuhay po kayo sa programa nyo. Opo, at sir, at sino-sino doon sa mga siyam na mga tauhan nyo ang kasama po ninyo? Marami po kami, yung mga buong unit po ng Special Operation Ng Unit Special Parañaque Operation Police. Unit. Okay. At sir, baka meron kang gustong maiparating sa ating mga kababayan na nanonood ngayon at nakikinig sa programa po natin. Live po ito nationwide at nasa inyo lahat ang pagkakataon, sir, para na sa ganon, kung meron kayong ipapanawagan, mga wanted na talagang hindi pa nahuhuli, ay bigay nyo po sa akin, sir. Go! Opo, good afternoon po. Kami po nagpapasalamat doon sa mga concerned citizen na concerned doon sa mga pag sila po ay may nalalaman na isang nagtatago o kaya wanted na may warrant of arrest. Ipagbigay alam ko agad po sa hanay ng kapulisan at yan ay aksyonan po sa tulong po ng aming mga nasa taas po. Ayun. Maraming salamat, sir, at mabuhay po kayo. Maraming salamat din po sir, mabuhay po kayo. Okay, yan po si SPO for Charlie Bayoka, no, ng Special Operation Unit ng Parañaque Police. Thank you sir, at mabuhay ka. Salamat sir, salamat po. Okay. At siyempre si Colonel Modigillo, no, sinasaluduhan din po natin sapagkat siya po ang hepe ng Parañaque Police. Thank you. At sana lahat po ng ating kapulisan na nagpapatupad ng ating talagang tungkulin, sana po buhay ang karamihan na mahuli po ninyo. Maliban doon sa lumaban, wala pong dahilan para hindi lumaban ang ating kapulisan sapagkat sila ang nagpapatupad ng batas, karapatan lang po nila na sila ay lumaban din. Di ba? Dapat buhay ang ating kapulisan, hindi po dapat na nalalagasan ang ating kapulisan sapagkat sila lamang po ay tigapagpatupad ng ating batas. Thank you sa inyong lahat. Okay, at subukan naman natin tawagan ang nasabing ibang ano, no? At itong nasabing Parañaque, yung Parañaque ay natawagan na po natin at siguro doon naman sa subukan naman natin yung nasabing Integrated Bar of the Philippines para na sa ganon ay siguro ay makakuha tayo ng interview, no, sa Integrated Bar of the Philippines. At habang pinakokontak po natin ang Integrated Bar of the Philippines, binabati naman po natin ang MIACHI, no? MPCS, ano? At nyo, sapagkat lumipat na po ito no? New address po nito, 5501 MH Del Pilar, La Huerta, Parañaque City. Ang kanilang telephone number, 636-3459. At ang mga board of directors po nito, na pinangungunahan po ni Chairman Alan T.
Gallejo, no? At Vice Chairman Romulo Fernando, members Ricardo Claveria, Joel Gloriani, Ray Rengor, no? Ernesto Baranda, Manix Bayog, at yung operating na kanilang mga lugar, at itong Terminal 1, Terminal 2, Terminal 3, Terminal 4 at departure, no? At iba pa. At kaya kung kayo ay gusto po ninyo, kayong mga balikbayan, hindi man balikbayan, ay tinatawagan po natin ng pansin para doon sa inyong seguridad kapag kayo isasakay diyan sa Terminal 1, 2, 3 hanggang 4, hanapin po ninyo yung may tatak na Miatsi, no? Sila po ay talagang mahusay, no? Ang mga namumuno dito, at tinatangkilik po ito matagal ng panahon. At hanapin nyo lang po yung Miatsi, yung kanilang lamesa, at diyan po kayo sumakay, magpahatid, sundo, at kahit na ano, para na sa ganon, sa inyong seguridad at lahat ng inyong mga kagamitan ay nakakatiyak naman po kayo na kapag ka naiwanan po ninyo mismo doon sa sasakyan nila, ay mababawi po ninyo sapagkat marami na po ang pangyayaring naibalik po nila yung mga naiwanan. Kaya sa mga pasahero po na mga OFW, hindi man OFW, dito sa ating bansa, tangkilikin po natin yung kagaya po ng Miatsi. No? Mabuhay po kayo. Ha? At siyempre, tayo po ay ang ating pong ginagawa at sinusubaybayan po natin yung mga transport dyan sa nasabing NAIA 1, 2, 3, 4 sapagkat marami po yung mga kolorom dyan, no? Kaya yung may mga tatak na Miatsi, yung po ang inyong sakyan, para na sa ganon ay nakakatiyak po kayo na itong sinasakyan po ninyo, kahit matulog po kayo, pag sinabi nyo ang destinasyon ko ay Bicol, matulog na po kayo na mahimbing. Paggising po ninyo, nandoon na po kayo sa Bicol. Buhay na buhay. Kagaya ng ginagawa po ng Parañaque Police, buhay talaga ang karamihan ng kanilang huli, no? Hindi po sila nagmimintis, no? Ang galing ang galing po ni SPO4 Charlie Bayuca, ng Special Operation Unit ng Parañaque Police. Kaya saludo po tayo. Sana ganun po ang maging kalakalan, no? Sa ating mga ano na yan. At habang ito ay makikita po natin na talagang sincero sila magpatupad ng kanilang tungkulin at yung integridad, mayroon silang political will kagaya ni Presidente Duterte, pag sinabi niya. Ito namang mga grupo ng Special Operation Unit ng Parañaque ay sincero din magpatupad sa kanilang hinuhuli, no? Kaya nga sabi natin, saludong-saludo ang programang ito sapagkat kailangan po ng ating bayan ang kagaya po nila SPO4 Charlie Bayuca sapagkat yan po yung sinumpaan nilang tungkulin, proteksyonan ang taong bayan. Hindi po yung sabi nga natin di ba yung nauna sa atin nagprograma, galit na galit dahil marami pong nadadamay ng mga inosenteng tao. Pero tingnan mo, sila SPO4 Charlie Bayuca ng Special Operation Unit ng Parañaque, buhay. Wanted po yan, Karamihan po ng hinuhuli niyan. Buhay. Kahit saan lugar, sa mga probinsya, dumadayo po sila. Sa pangunguna po niya, laging huli niyan. Ang galing. Kaya nakakalungkot isipin, dapat ang ating Chief PNP
at ang ating mga general, yung mga ganitong kagaya ni SPO for Charlie Bayuca, ay binibigyan ng award, no? O one spot promotion sa bawat mahuhuli nila, para na sa gano sila naman po ay laging masigasig na manghuli ng mga wanted. Sabagay, sabi nga niya ay hindi naman niya tinitingnan yon. Basta ang kanya, pinatutupad lang niya ang tamang batas, no? Yung panghuhuli. At hindi natin iiwanan yung mga ganong nagiging sistema. Napakaganda. At okay, dakuan naman po natin yung ating pinatatawagan sa Integrated Bar of the Philippines. Sana po ay makapanayam natin yung mga abogado, sapagkat meron po tayong ilalapit na mga tungkol sa lupa. Kaya kasi yung sa lupa, mayroong isang abogado na laging siya yung nakikialam. Yung pakikialam niya sapagkat siya ay kamag-anak nung mga inirereklamo, dapat mag-inhibit po siya. Hindi po siya dapat ang umahawak ng kaso na yan sapagkat bias. No? Bias po. Bias. Hindi dapat siyang humahawak ng kaso na yan. Isipin mo, mula raw, di umano, ng isampa ang demanda dyan o reklamo. Panay postpone. Hanggang sa ngayon, postpone. Mayroon bang ganon? Mayroon bang ganon? Kaya kayong mga tiga-korte, kaya nga sabi ng ating presidente, naku, ayus-ayusin nyo kasi mga under the table no? Hindi nawawala po Dapat yung mga ganyang mga abogado na bias, sapagkat kamag-anak po nila yung nagdidemanda, kamag-anak din po nila yung hawak nila. Kaya lagi pong pinopospon. At balita po natin, nung mga panahon niya ay napakalakas nito. Kilalang-kilala po ito. Kilalang-kilalang magaling na abogado. Magaling ka nga, ginagamit mo naman sa katarantaduhan. Hindi dapat. Hindi dapat. Wala akong pakialam kay magaling kang abogado. Pero yung dapat na ipatupad mo at ipaglaban mo yung karapatan ng iyong kliyente. Biruin mo. Kamag-anak ka Hindi ka dapat tumahawak niyan. Magagalit na naman ako ng magagalit niyan pagkatapos, tinatawagan din po natin yung mga tiga-MMDA para nang sa ganon ay malaman po JM Orbos ng MMDA. Dapat yung mga tiga-MMDA na naka-duty dyan sa iba't ibang lugar, dapat oras-oras palitan nyo po yan. Huwag nyong ipipirme sapagkat dyan po nagkakaroon ng kutungan. Di ba? Dapat pinaalis nyo po yan. Araw-araw palitan nyo. Sa umaga, destino nyo. Pagdating ng hapon, tanggalin nyo. Palitan nyo ng iba. Para na sa ganon ay maiwasan po yung kutsabahan ng mga vendors sa iba't ibang lugar. Ang balita po natin may mga lingguhan yan, may mga arawan pa. Tingnan nyo nga, sa Maynila, sa Quezon City, sa Baclaran, dapat tanggalin po yan. Hindi dapat sila manatili dyan. Sapagkat yung mga nasabing mga taong yan ay hindi naman dapat namamalagi dyan, sapagkat yan po ang nagiging dahilan para sila ay kausapin yung mga vendors na nagtitinda. Pag hindi kayo nagbigay, uhulihin namin kayo. Gamit po ang kapangyarihan ng MMDA. Kaya
Eto si tinatawagan ko ng pansin, ha? Si Orbos, ang general acting ba yan? O OIC? OIC ng MMDA at saka itong si June Una, ha? Ay dyan sa impounding din na naka-assign siya ay may problema rin sapagkat yung mga tiga-impounding dyan, ang pinagtataka po natin, yung mga towing company na nag-ooperate, sinasabi nila legal, dahil may kasama silang mga MMDA. Paano magiging legal yung legal? Ay yung illegal. Walang plaka, walang plate number. Pagkatapos sasabihin po legal. Legal dahil may kasamang MMDA. Bakit? Nagtataka lang po tayo, ha? Dito sa ating mga tiga DOTC, LTO, LTFRB, bakit hindi po sila manghuli ng mga ganyan, ng mga kolorom, o legal, o illegal? Ha? Ano? Grabe sila. At tawagan mo nga itong Miyachi, 636-3459. Kung pwede nating ma-interview ang si Director Gatdula, ay yung General Manager ng Miyachi. O kaya yung Chairman. 636? 636? Pakiulit mo nga. Ay kasi ito yung 636-3459. Kasi yan yung binigay niyang at kung pwede natin ma-interview si GM Gatdula. Para sa programa natin at yan po ay kaya po natin ay ating pong ini-interview itong ating mga kaibigan sapagkat para na sa ganon ay makatulong po tayo doon sa mga OFW at hindi OFW na sumasakay sa Terminal 1, 2, 3 hanggang 4 para na sa ganon ay ma-safety po ang kaligtasan ng ating mananakay na mga tiga-ibang bansa, mga hindi man galing ng probinsya, sasakay sila papunta ron at pabalik at magpapasundo, ay gusto po nating malaman kung ano po yung talagang mga ginagawa ng ating mga opisyales para na sa ganon ay okay, sir, magandang hapon. Hello. Sir, magandang hapon. Oo. Opo, naka-live na po ito, no? Nationwide po ito, sir, at sa programang Wow Aksyon Balita. At alamin ko lang, sir, kung ang pagkakaalam ko ay nabago na po ang address ninyo. Totoo po ba? Sino to? Si Ed Rosales po ito sa Wow Aksyon Balita. Ed. Opo, at gusto ko lang po malaman kung totoo po na nalipat na po ang opisina ninyo dito sa MH Del Pilar. MH Del Pilar sa La Huerta, Parañaque City. Okay, sir. At may mga nabago po ba sa mga patakaran ng Miyachi sapagkat yung mga OFW na halimbawa ay tutungo po at uuwi dito sa atin sa Pilipinas, saan po makikita ang mga counter ng Miyachi? Okay. Meron po tayo sa lahat ng terminal, Sa Terminal 1, Terminal 2, Terminal 3, at saka sa Terminal 4. Okay. Meron po tayong mga common counters doon na tinatawag. Okay. So pagdating po sa Terminal 1, meron dyan sa may curbside area, paglabas ng lobby sa bandang harapan, sa unahan. Okay. Nasa bandang kaliwa po yan, dyan matatagpuan yung common counter na tinatawag po natin. At dyan po makikita yung pila, yung queuing ng bawat unit. No? Opo. Nakasama po dyan ang MIA Transport Service Multipurpose Cooperative. Opo. Pagdating naman po doon sa ating Terminal 2,
meron pong dalawang areas dyan na tinatawag ng South Wing at saka North Wing. Okay. Yung South Wing po ay para sa mga domestic flights at yung North Wing po ay para sa international flights. Okay. So pag lumabas po ang pasahero dyan, meron din pong common counter na hahanapin. Tatanungin lang po na ating mga mananakay, mga pasahero, kung saan po matatagpuan yung MIA Transport Service and Multipurpose Cooperative. Sa Terminal 3 ganun din po, no? Paglabas mismo ng lobby, meron din pong queuing area doon sa tawid ng ng kabilang kalsada. Opo. So meron din pong mga pila diyan na matatagpuan yung mga white na queue on taxi. Ito po yung mga fixed rate. At the same time, in line po noon, bandang ahead, nandoon din naman po yung yellow cab taxis. Okay. So nandyan po rin matatagpuan yung ating mga sasakyan. Okay. Sa Terminal 4 naman po, paglabas ng arrival lobby, at katabi lang po, tandang kaliwa, nandyan matatagpuan yung counter ng MIA Transport Service and Multipurpose Cooperative. Ayun. Oo. At sir, paano po ba sila, alimbawa gusto nilang magpasundo o magpahatid? Paano po ang sitwasyon diyan? Ganito lang po yun. Madali lang po. Meron po tayong mga numero sa telepono. Ang dapat lang po nilang tawagan ay number 636-3459. Ito po ay maaaring tawagan sa oras na alas 8 hanggang alas 6 ng gabi. Okay. Dito po matatagpuan ang main office natin. Ayun. Sa operation naman po, pwedeng tawagan ng 832-6470. Okay. Iyan naman po ang field office kung saan may mga supervisors po tayo nakatalaga dyan, bawat shift, 24 hours. So, pwede po nilang kontakin niya. Okay. Ayan po yung ating mga serbisyo na kung kinakailangan nila magpasundo sa bahay, anumang oras po yan, basta ipagbigay alaman po sa amin, ay talagang titiyakin ko po na masusundo sila. Ayun. Kung sila ay papunta ng airport. Okay. Para hassle-free, kumbaga. Oo. Hindi na sila matatakot, hindi sila mag-aalala. Maagang darating yung ating mga driver. Halimbawa po, alauna ng madaling araw ang flight nila. Okay. O alas 3 ng madaling araw, pwedeng alas 12 ng gabi. Standby na yung ating mga driver doon. Ayun. Or it could be earlier than that. Oo. Depende po sa kagustuhan ng pasahero kung anong oras sila gusto magkasundo. Ayun, oo. At sir, ito po ba yung halimbawa magpapahatid sila sa ibang lugar, out of town, pwede po ba 'yon? Pwede rin po yun. Walang problema yun. Basta Oo. po magkakasundo tayo sa presyuhan wala pong pinag-uusapan yan. Oo. Pwede po yan yung day tour, no? Oo. O di kaya po ilang araw. Opo. Meron po tayo mga ganyang klase ng serbisyo. Ayun. Oo. At halimbawa gusto nilang mag-sightseeing, okay lang po ba 'yon, sir? Yes, pwede po yan. At Basta lahat po yan, advance, Ayun, Advance, oo. kasi halimbawa po, today, magpapasundo ka. Make it earlier kasi Opo. hindi po natin kabisado o hindi po natin alam yung sitwasyon ng kalsada. Opo. Napaka-tsamban-tsamban na lang po na walang traffic para Oo. hindi nagagahol dun sa kanilang kagustuhan na oras na sila ay ma-pick up. Ayun. O halimbawa, sir, pupunta ako ng Bicol. Tapos magpapasundo uli ako pabalik. Ano 'yon? Magi-stay na sir doon yung driver? Ay, hindi po. Babalik uli kailan? sila muna. No, babalik po yan dito. Ayun, oo. At para maliwanagan ng ating mananakay, yung maging yung mga OFW at mga galing sa probinsya ay meron tayong available anytime, sir? Opo, available yan anytime. At sigurado pong maaasahan yan. Ipagbigay po nilang alam sa kanilang mga kapitbahay, kamag-anak, kaibigan, o yung mga taong nasa abroad, Opo. Yung mga may kamag-anak na nandito sa Pilipinas. Opo. At mas maganda po yung meron kayong maaasahan na sasakyan. Ayun.
At last message sa ating mga kababayan na nanonood at nakikinig ngayon, sir, sa ating programang Wow Action Balita. Go ahead, sir. Okay, sige. Sa ating mga mananakay, maraming salamat po. At kami po ay handang maglingkod sa inyo, magserbisyo anytime kapag po kayo ay nais magpunta sa airport. Gayon din po galing sa airport, papunta ng inyong bahay. No? Basta kontakin lamang po ninyo yung mga numerong nabanggit ko kanina. Uulitin ko po. 636-3459. Sa oras po na ito, mga alas 8 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi ay maaari po kayong tumawag dito dahil ito po yung aming main office. Okay. Doon naman po sa operations ay maaari po ninyong tawagan ng telepono 832-6470. Okay. So kung magpapasundo po kayo, agahan lamang po ninyo ang tawag para mabigyan po ng schedule yung ating mga driver na susundo sa inyo. At asahan po ninyo at kami po ay darating ayon sa inyong kagustuhan paglilingkod po namin. Sa mga turista o yung mga OFW na nandito po sa Pilipinas at gusto ninyong iparating ang serbisyo namin sa inyong mga kaibigan, gayon din po, tawagan lamang po yung aking teleponong nabanggit. Okay, sir. Ano Thank po? you. At mabuhay po kayo. Maraming salamat po, Mr. Rosales. Mabuhay ka rin. Okay. Yan po si Director Oscar Gatdula, ano, ang ating General Manager ng Miachi. Thank you at mabuhay po kayo. Okay. Okay, at subukan na at yan at sana ang MMDA naman ang makontak natin sapagkat gusto natin ipasibak yung mga nasabing mga tauhan dito sa may Baclaran at sa iba't ibang lugar. At ito ay nakakakuha po tayo ng mga impormasyon na di umano, ang pagiging araw-araw nila sa bawat lugar na kanilang binababaan ay nagkakaroon na ng ugnayan ang vendors, no? At yung mga tropa ng MMDA para sila ay magkaroon ng kutungan o yung lagayan. Pagkatapos, pati yung mga paninda di umano ay hindi na nakakabalik doon sa mga sinasabi natin na hinuhuli nila pagkatapos wala na pong nababalik doon sa may-ari. Chairman Orbos at saka Sir Francis, no, ng SOG ng MMDA, sana po ay marinig po ninyo at mapakinggan ninyo ang aking panawagan at panawagan po ng mga vendors. Bakit po ganun? No? Na ang nasabing tanggapan po ng SOG, yung mga naka-assign sa iba't ibang lugar, Parañaque, Quezon City, Maynila, sa iba't ibang lugar, ay yan, hindi na gumalaw. Kaya tayo ay sabi nga po natin na kailangan po ay panindigan po natin yung ating tungkulin. Kaya alin hindi na gumalaw. At yan po. At ang gusto po natin sa ating mga panawagan, no, ay ang ano natin ay matawagan naman po natin yung nasabing ano sa MMDA, no? Ay siguro lagi na lamang po itong mga tiga MMDA nagtatakas tayo si JM Orbos hindi man lang makita yata yung mga nangyayari sa iba't ibang lugar ng ating mga kaibigang mga vendors sa Maynila, no? Ay at saka diyan sa nasabing Quezon City, Maynila, Parañaque, dapat hindi natin
maano yung nasabing ano na yan. At subukan mo nga tawagan yung Highway Patrol Group 409-2414 kung pwede nating ma-interview at kung sino ang tigapagsalita nila dyan sa Highway Patrol Group 409-2414, no? At kung pwede nating ma-interview tungkol dyan sa mga, wala, busy na agad. At okay, at yung 409-2414, oo, 2414, wala rin. Okay, at para na sa ganon ay yung nasabing ginagawa natin ay sana ay makarating sa ating kapulisan, pati yung kagaya po ng tanggapan ng ating mga ano, no? Siguro kailangan yung subukan natin na tawagan itong tanggapan ni Mayor. Subukan ay itong sige, tawagan mo nga muna itong MMDA 882-4158. Kung pwede nating ma-interview si JM Orbos at tungkol doon sa 74 Local 74 tsaka 35. Ayan, at para ma-interview natin at maiparating natin yung mga nakakarating sa ating problema tungkol doon sa mga naka-assign sa iba't ibang lugar ng Quezon City, Maynila at saka Parañaque. Sapagkat dito dapat pinapalit-palitan yung mga naka-assign na mga MMDA. Hindi lamang nakapexpose sila roon, kung hindi yung mga tauhan ay dapat maano natin, no? Maiparating natin sa kanya. At napakatagal ng problema niyan Yung problema pati yung at saka 35. At yaan ng no? Para na sa ganon ay hindi natin makuha yung telephone number ng ng MMDA para na sa ganon ay wala. Subukan mo nga yung 136, yung MMDA nila, yung hotline ng MMDA, at kunin mo yung ay etong inaano natin ay para makuha natin yung gusto nating yung mga reklamo yung mga reklamo ng nasabing na yan ay si JM Orbos.
At yan, at gusto natin na maiparating kaya GM Orbos yung nasabing nagiging problema, no? Ay hindi natin kailangan na ang pinaka-importante rito yung makarating sa ating general manager yung mga nakakarating sa ating problema, no? Tungkol dyan sa mga nasabing mga naka-DS o naka-duty sa nasabing iba't ibang area ng Metro Manila. Quezon City ay okay, at daming Police Station 1 kunan nyo sa kaya ito ay sinasabi natin na ang nasabing mga takbo ka dito, daming Police Station 1 kunan nyo Kernel Ramos. At gusto po natin na maiparating sa bawat tanggapan ng MMDA yung nagiging problema sa iba't ibang lugar. Number 1, yung kanilang mga hinuhuling gamit hindi nakakabalik, no? Number 2 ay yung dapat na mga naka-duty ay palitan, no? Araw-araw. At yan po yung nagiging problema ng ating yung mga nakakarating na at ayan at yan po at tumatawag si Ernie. At yan po at Station 1 daw ay napakaraming pulis. Aywan ko at kung yaan ay kung bakit ang Station 1 laging no sa ating mga okay at hindi ayan. Okay. At magpaparating lang tayo. At yan ay tuloy-tuloy natin na gusto natin maiparating kay GM Orbos yung mga nakakarating sa programa natin tungkol doon sa mga nasabing mga nahuhuli ng mga MMDA. Okay, babae ba? Okay. At habang inaantabayanan po natin yung nasabing na yan ay maiparating po natin. No? Ay okay. Hello, ma'am.
Yes. Bumaba po yung magbibigay ng nag-break lang po. Nag-break lang. Opo. At wala po siyang assistant dyan? Ay, sir, wala naman, sir. Wala. Sino po ba ito, ma'am? At naka-live po tayo sa ating programa para maiparating ko lamang po yung nakakarating sa aking programa ng mga Ay, reklamo. sir, sandali lang po, sir. O sige, kahit matagal po. Ganyan lang po tayo. At yun gusto po natin maiparating diyan sa tanggapan ng MMDA sapagkat ayaw ng ating presidente ng mga may reklamo na hindi inaaksyonan. Nasa linya pa ba? Nasa linya pa? Kasi ang nakakarating po sa programa natin, yung mga nangyayari sa iba't ibang lugar ng bawat palengke, kagaya sa Maynila, Quezon City, Parañaque, ay gusto, yun. Patawagin mo na muna si Ernie. Sige, wag mo na, si Ernie na muna. Ayan, si Ernie na yun. Okay. Okay, Ernie, pasok. Yes, narito tayo ngayon sa tanggapan ng Manila Police District Station 1. Okay. At nakasalubong ko nga itong bagong itinalagang hepe, itong ating butihing Police Superintendent Ruben Ramos, Okay, Ito okay. siya at medyo kasama yung kanyang mga tauhan. Okay. At binigyan niya ng Instruction. parang orientation itong mga tao niya. Okay. At dito nga sinagawa ito sa may labas ng presinto. Okay. At bilang kamaka ng programang ito, kung makakadaw palad natin siya ngayon dahil nagbibigay siya ng instruction sa kanyang mga tauhan, nandito nga lahat ng ating pambansang pulisya at pawang nakasuot naman ng mga tamang kasuotan. Kaya medyo ilakas mo lang ang boses mo, no? Okay, go. At ito nga, meron siyang tangan-tangan ditong isang record book na tinitingnan niya, nire-revisan niya yung kanyang mga tauhan. Oo. At dito nga, puro opisyal lang nandito. At maya-maya siguro ng konti, kukunin natin ng konting parting message ang ating butihing Police Superintendent Ruben Ramos. Please take note the name of said Station Commander ng Rahabago Station 1. Siyang pumalit kay Colonel Roberto Domingo. Okay. At maraming pulis dito. At dito sa pagsumbungan, nandito si Sargento Manalo. Okay. At kalon din itong si P.O. Wang Mariano. At siyempre pa, itong si Tiniente Sugi. Okay. At this time, sinesenyosan ako nitong si Sargento Manalo. At ito si Tiniente Sugi, pumasok siya sa loob. At kung makakapanayam natin na kung may oras pa tayo, dadayal ako uli sa iyo, kapatid na Eddie, no? Okay. At go. Kasi napakaraming pulis dito sa aking kinalalagyan. Kaya nga, interviewin na natin. Oo, tatawagin ko. May kausap lang. May kausap sa loob yung kanyang mga tauhan, Okay, at isingit mo na. At bibitaw ako, pero pag dial ko ay wag mong ibababa yung telepono. Okay, wag mo nang ilapag mo lang, tapos Okay. aantayin kita. Sige. Ay ilalapag ko yung telepono at magpapaalam tayo rito sa habang sumbungan. Sapagkat napakaraming pulis dito. Oo. At iniisa-isa niya nga. Meron din dito policewoman. Oo. Babanggitin ko na mga pangalan nila. Sige, banggitin Itong mo si na. Itong PO1 Gabutin, Okay. Ito yung mga nadadatnan ko rito, PO3 Bernales. Okay. At itong si Sespo, Sargento Bong Sanchez. Okay. At kasamahan ko yun sa bande. Oo. At kami pagkakataon tayo sapagkat napakaraming mga makaganapan dito pero agad naman tinutugunan nito mga pulis sapagkat dito sa lugar ng area ng Tondo nung isang araw meron binaril dito at pangalawa nasundan pa. Oo. At puro tatlong kababaihang kapulisan nito. Itong naririto. Okay. Hello?
Eto, at bumisita siya sa loob ng piitan, Oo. ng kulungan. Sundan mo na, At sundan mo na. tinitingnan niya. Oo, Si sundan mo na. Police Superintendent, tinitingnan niya yung aircon dahil yun nga, pinangangalagaan niya. Pero paglabas nito, ay inviting ko na sa linya ng komunikasyon. Okay, go. Oo, si Teniente Sugi ang kaharap ko rito. Okay. Ito yung nagbibigay sa amin ng mga spot report dito na kung saan talaga naman nasisiyahan ka. Dahil ito, nakangiti. At ang claim nito, disiplinado, abusado, kundi serbisyo sa tao. Okay. At kung may pagkakataon, pagsasalitain natin. Welcome po na. Sige. Ari, At, welcome. mas Okay. maganda kung si Ramos ang makuha natin, ha? Eto, lalabas siya eh. At dihingan natin ang pagkakataon dito. Okay. Tinitingnan niya yung loob ng piitan at chinecheck niya yung air condition dito. Ako'y nagpapasalamat kay Sargento Manalo sapagkat napakalaking bagay paggamit ng komunikasyon eh. Okay, Tinihintay ko lang lumabas itong si Police Superintendent Ruben Ramos. okay, ilapag mo Ito, na ito, muna. ito, chechempo ako na. Okay. Sir, mawalang galang po. Sir, ready ho kayo. Kay Mr. Okay. Eddie Rosales ang programa namin. Ito po siya, Eddie. Pinaula ka naman tayo ni Sir. Siya yung butihing Police Superintendent Ruben Ramos. Ano? Okay. Magandang hapon po si Eddie Rosales po. Hello po. Okay, sir, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon rin po. Opo, at naka-live po tayo, no? Buong mundo po ito. At gusto ko lamang pong makuha kung ano po yung inyong gagawin ngayon dahil kayo ang bagong naka-assign na station commander dyan sa Station 1. Go. Ito po ay kanina lang nag-accounting of personnel po tayo. Opo. Nag-conduct po tayo ng inspection sa mga firearms nila. Okay. Kasi that is one of the directives po coming from our regional director na si General Albayalde po. Okay. At sir, doon sa mga nagiging alingas-ngas ngayon dyan dahil nagiging sikat ang Station 1, ano po yung pagbabago nating gagawin po dyan? Nung una po ako dumating, nung 11 days ko na po ngayon. Okay. So, nung una ay pinalinis natin yung area na sinasabi nila alleged na ano to, yung illegal cell, no? Opo. So, but yun nga po, yan po ay talagang tinanong natin sa mga kapulisan natin, ay yan ay temporary kwan lang po nila, holding center. Ayun. So, yun po yung sinabi nila sa atin. Okay. But pinalinis na po natin, nilagyan natin ng ilaw. Okay. So, pinapintura na natin yung Yung loob. yung ano po, yung room. Okay. Opo. At pinalagyan nyo na rin po ng mga CR yan. Wala pong CR yun dun. Tinanggal po natin yung lahat, no? Hindi naman po kasi CR yun dun. Kaya, Okay. opo, hindi po CR yun dun. Okay, kasi ang ating gustong maiparating sa ating mga kababayan na Opo. yung nangyari po dyan ay hindi naman totoo na yan ay tagong syelda o yung kumbaga holding ano lamang po yan, ano? Opo, holding center lang po. Opo. Yun, holding room. Sa So, yan na po ay parang na-misinterpret po ng ating CHR. ng ibang ahensya ng ating gobyerno, lalo na po yung CHR, no? Oo. At saka yung ibang mga media na nakisakay sa pangyayari. Oo, at kasi sir, may mga media na ang gusto lang nila makasira sila sa imahen ng ating kapulisan. Pero ang totoo, may tumawag po dito sa programa ko na nagpapatunay na yan ay isang holding cell. Yes po, opo. Yan nga po pero wala po tayong magawa kung ganyan. Yan po may karapatan din po silang mangutya sa atin. Opo. So ang atin na po ay ginagawa natin kung ano yung tama. Ganun po rin ang sinasabi ni NCRPO sa interview doon sa isang malaking istasyon na nagpapatunay na matagal na raw alam ng CHR yung pangyayari dyan, bakit kung kailan nagkaroon ng Asian Summit tsaka nila Opo. binuksan yan.
Opo. Kaya hinahamon ko nga ang chairman ng CHR na si Gascon na pumunta siya rito sa istasyon ko para magbalik taktakan kami kung bakit ngayon lamang nila ginagawa para mapahiya lang ang ating presidente. Grabe. Yan nga po, atin lang po ay kami po sa kapulisan po ay ginagawa namin yung trabaho namin. Correct. Based on sa ating batas, no? Opo. So sana po ay hindi naman nila kami sirain. Correct. Alam namin na yung mga ginagawa namin ay para sa kapakanan po ng Mamamayan. pangkalahatan. Opo, tama po yun. At sana ang CHR ay tingnan naman po nila yung kapakanan din po at kahihiyan ng ating kapulisan sapagkat ang CHR ang tinitingnan lang yung mga nagiging kasiraan ng ating kapulisan pero yung civilian na gumagawa ng masasama, wala silang Yun nga po. reaksyon doon. Masabi po natin sa kadami-dami na po ng mga kabutihang nagawa ng pulis. Pero ang tinitingnan lang po nila ay yung isang kamalian. Correct. At yun ay sinisira na nila Opo. ang buong organization. Kasi sila yung talagang naninira Ang gusto lang nila sirain ang integridad ng ating Opo, kapulisan. tama po yan. Oo, at mas marami ang mabubuting pulis kaysa roon sa nalilihis Opo, ng kaunti. tama po. Sa amin naman 170 plus na siguro po na pulis sa ating organisasyon. Pero ilan lang po yung gumawa. So masabi na po natin yan ay maliit na porsyento lang sa kapulisan natin ang nakapagawa ng di mabuti. Opo. Kaya sana naman po hindi nila lahatin Correct. na ang pulis ay ganyan, no? Oo. At kaya nga po ako ang laban sa kontra sa droga ng ating presidente at ng ating chief PNP, lahat ng ating Opo. kapulisan ay pinagtatanggol ko dito sa programa ko. Basta Ay, salamat po. ang Salamat po. basta tuwid ang daan ninyo ay ipagtatanggol po kayo ng programang ito, sir. No? Salamat po, salamat. Opo, at wala po akong pakialam dyan sa iba't ibang istasyon. Basta dito sa programa ko, ang laban kontra droga ay suportado po ng programang ito. Salamat po. Okay po. Thank you. Ayaw ko nang may pulis na mamamatay. Gusto ko yung kapag lumalaban ang ating mga hinaaresto, pag lumaban, anong gagawin ng ating pulis? Alanganin naman tingnan nila. Opo, alangan naman po pauna kami ang barilin. We have the right to defend ourselves. Correct. Diba po? Sapagkat kayo ang binigyan ng blessing ng itaas, kayo ang nagpapatupad ng batas, kaya tama lamang na ipagtanggol din ninyo ang sarili ninyo. Huwag kayong pumayag na sila lang yung namamaril at kayo naman ay hindi naman namamaril. Opo. Salamat po. Thank you, sir. At Okay, thank you rin po. ang Thank you aking, po. reporter ay laging nandyan sa inyong tanggapan. Ano man ang gusto nyong maiparating dito sa programa ko, andyan si Ernie Buwan. At Okay pwede po, nyo sige pong po. tawag rito. At Okay po, thank you isa po. sa mga araw na to, sir, ay magko-courtesy call ako para i-feature po ang buong Station 1. Salamat po. Welcome po kayo sa aming stasyon. Thank you, sir. At mabuhay po Okay kayo. po. Okay, Thank you po. Ernie. Yes, maraming salamat din kay Police Superintendent Ruben Torres na kung saan ay siya ang bagong at pinalaga rito sa Manila Police District Station 1, na hinalilinan ito na nga po, ang pinalitan niya siya po, ang pumalit kay Colonel Roberto Casimiro Domingo. This time, at ako'y taos puso uli nagpapasalamat, lalo na rito kay Teniente Sugi at ganoon din Sargento Manalo, sapagkat itong ginamit kong komunikasyon na to, lalo na to si PO2 Arsuno at saka itong ilang pangkapulisan dito, meron din mga kababayan dito na kung saan ay nakakahalibilo natin. Kaya this time tayo nagagalak at nagpaunlak naman ang ating butihing bagong itinalagang Station Commander. Take note ang pangalan, kapatid na Edo Rosales. Recorded yan, Sa recorded yan. programang Wawaksang Balita kakampi bilang ama ka ng programang ito. At sinabi nga niya na tayo ay welcome anytime na bukas ang kanyang pintuan, lalo na rito sa tanggapan ng Hapag-Sumbungan. Correct. At sabi ko nga sa kanya, inahamon ko ang CHR dito sa programa ko. Patunayan nila na isa lamang ang kanilang tinitingnan, yung dating naging presidente na nag-appoint sa kanya.
Oh. Ayan na nga, at ang nangyayari ngayon umaabot sa mga bad drafting system na it doesn't mean there is an accusation regarding one person. He was convicted already. Mali yun. Okay. At At ako'y nagpapasalamat din dito sa Sesperito kay Sargento Bong Sanchez at nandito nga lahat ng halos ng kanyang pambansang kapulisan dito, nandito at binigyan niya ng orientation, ano? At bago niya i-deploy dito, pawang mga nakasuot naman ito ng uniforming tamang bihis. Samantala akong bibitiw at binabati ko rin yung mga commander na nakatalaga sa ibang istasyon. At kung may pakakataon tayo, makakuwanan din natin sila ng payak katulad ni Colonel Ibay sa Presinto Dosyan at dito si Colonel Daro na makakuha rin sana natin yung kanyang parting message, ano. Pero this time ako'y natutuwa for the first time na experience ko yung ganito na hindi naman tayo napahiya. okay, go. Pasamantala, muli tayong bibitiw sa ating programang Wawaksyon Balita Kakampi. Dito po naman sa lungsod ng Maynila. Ito po naman ang kanyang lingkod, Ernie Buwan, reporting. Okay, thank you Ernie at kay Colonel Ramos, ano, ang bagong station commander ng Station 1, ano, ng Manila Police at tayo ay nagpapasalamat sapagkat tayo ay pinaunlakan nila ng interview at nakakapanghinayang naman na ang kung kailan naman na meron tayong interview tsaka at yaan po naman ay ating gustong maiparating, no? Huwag po naman natin tingnan ang iisang tao lamang, no? Kung tayo, sabi ko nga dito sa programa po natin, wala po tayong iniilagan dito, ha? Wala po tayong iniilagan dito. Ang yung katotohanan ang ating sinasiwalat po rito. Kaya nga po tayo, sabi nga natin, doon sa hindi pagkakapasa ng impeachment na isinampa ni Gary, dating nag-mutiny sa Makati, yung Magdalo na ipinagmamalaki niya. Nako, kailan pa po kayo nagyayabang ka na mayroon kang nalalaman doon sa AGK? Samantalang kailan lamang lumutang etong si Matubato at saka si Las Cañas, pagkatapos sasabihin mo, may nalalaman ka tungkol sa AGK? Ang swerte mo naman. Gusto mong sumabay sa kasikatan ng ating presidente. Never. Hindi ka mananalo doon sa ginagawa po ninyo. Kayong mga tiga Magdalo, tingnan nyo po at sawayin nyo yung inyong kasamahan. Hindi ko malaman kung anong gusto gustong sumikat o punta ka pa sa international court. Biruin mo, nireject ka na nga dahil kulang ang iprinipresenta mong katibayan mo. Paano ka nagkaroon ng katibayan? Hindi ka naman testigo, hindi ka rin naman abogado, kundi ka anak ng tipaklong talaga. Anong bagay sa inyo? Anong bagay sa inyo? Dapat sa inyo, ano ba ang dapat sa mga kagaya ninyo? Ganito? Ay, nako. Ay. Kaya, yun po yung sinasabi natin, no? Kayo tiga Magdalo, sawayin nyo po yung kasamahan po ninyo. Gustong sumikat, ayaw magtrabaho ng maayos. Pati si Trillanes, di ba? Magtrabaho po kayo. Huwag po natin gawin na siraan ng ating presidente. Sino po ba ang nakakaya? Kayo yung mga senador, congressman. Pupunta kayo sa ibang bansa. Magpapile kayo ng impeachment. Kapag ka nanalo po ba kayo, sino po ang magwawagi? Di yung mga demonyo. Pero hindi po kayo magwawagi. Dahil ang nasabing presidente, siya po ang naitalaga at siya ang may blessing ng itaas. Tandaan po ninyo. Hindi po kayo mananalo. Kayo yung mga satanas. Napakarami pong satanas na sa ibaba Siyempre, yan po yung sinasabi natin Saan kukuha ng panggastos itong mga ito para suportahan ang kanilang mga reklamo? Sino-sino ang mga nasa likod nito?
O, di ba? Sino-sino po ang mga nasa likod? Bakit? Bakit gustong-gusto nyo? Meron ba namang all-out war laban sa droga na walang namamatay? Meron po. Meron po. Siyempre may damage po yan. Kahit naman yung mga paghahabol sa mga abusayap, sa mga rebelde, meron pong nagkakaroon po ng damage. Kayo, mga sundalo kayo, alam po ninyo yun eh. Oh, di ba? Sundalo po kayo eh. At saka anong kaalaman mo doon sa IGK? Kailan po ba kayo naging congressman? Oh, naging sundalo ka, bakit nung araw? Hindi mo ginawa yun. Di ba magagaling kayo? Nagiging magaling kayo? Akala nyo po, igagaling po kayo doon sa mga ginagawa po ninyo? Hindi. Pinagtatawanan lang po kayo ng taong bayan. Alam nyo kung bakit? Nag-iisa ka lang. Kontra doon sa maraming bumoto sa presidente. Ilang kayo? 10, 20, 30, 50, 100, hanggang 500. Kahit mag-1,000 pa kayo, mag-1,000,000 kayo, kulang pa rin. Oh, di ba? Kulang pa rin ang mga ginagawa ninyo. Kaya po yung sinasabi natin, no? Dapat ang alagaan po natin yung reputasyon ng Pilipinas. Hindi po yung sinasabi natin, nasisiraan lamang po ninyo yung nasabing ating presidente. Pupunta kayo roon, gagastos. Sinong gumagastos? Yung kay Las Cañas lang, maniwala ka sa akin eh. Yung sinasabi niya, babalik siya. O, nasaan? Bumalik ba? Si Matubato. O, nasaan na? Naging bato na. Tatapang ninyo eh. Paano? Hindi naman kayo pinapatulan ng ating presidente. Pero sa totoo lang, dapat sa inyo ipinakukulong na ng presidente. Huwag na po ninyong pabayaan na nakakalaya po yung mga yan. Kagaya po ni Trillanes, sampahan nyo na po ng demanda yan. Si Gare, sampahan nyo na ng reklamo yan para makulong na po yung mga magdalo na yan na wala pong ginawa kundi siraan ang lahat ng ginagawa nyong magagandang programa. Okay, magandang hapon po. Hello po. Magandang hapon, sir. Magandang hapon, sir. Yes, sir. Magandang hapon po. Nawawala. Okay, sir. Magandang hapon po. Sir, magandang hapon po. Ayun, at okay, at yan ano, at sana okay, at habang inaantabayanan po natin ang pagpasok po ng traffic update. Okay. Oh, sige. Okay na yun. Okay, at ayan, nakatulog na yung picture ko. Hindi na gumalaw. At ayan po, at habang inaantabayanan po natin ang pagpasok po ng si Alvin Rojas ng traffic ng MMD ay gusto po natin na maiparating po sa kanila ang nagiging problema po diyan sa nasabing baklaran, no? Ay ang atin lamang po yung pagiging concern po ng programang ito doon sa mga dumadaan dyan sa may baklaran ay bakit hindi po natin magawa na kagaya po niyan, ang Rojas Boulevard lamang
o yung service road ang maluwag-luwag ng kaunti. Pero pagdating po doon sa papasok po ng simbahan ay hindi po natin magawa na maproteksyonan ang lahat ng mga sasakyan na pupunta po sa nasabing baklaran. No? Nakita po natin, pwede naman palang linisin eh. Bakit ganon? Di ang mangyayari po niyan, kung lilinisin po natin, yung mga nasabing ay siguro pwede nating maiparating doon sa tanggapan ng MMDA. At siguro sa kanila nating gustong maiparating dahil sila po yung mga tamang ahensya na nagsasagawa ng clearing sa bawat sagabal sa kalsada, no? At ang kailangan lamang po natin yung maiparating natin sa kanila at yung traffic update po na gusto nating masagot, no? At sana ay makapanayam natin, no? At siguro ay gusto na natin na ang mga tauhan ng MMDA mismong wala at Hello po. okay at yan at habang tayo ay nag-aantabay sa pagsagot po nila at dito ay matapos nating ma-interview yung iba't ibang tanggapan gaya po ng Station 1 kay Colonel Ramos. Pagkatapos una muna ang Special Operation Group, Special Operation Unit ng Parañaque, no? Na pinangunahan ni SPO4 Charlie Bayuca, no? At siyam na mga tauhan niya. At siyempre, sila po ang nakahuli ng 15 taon na nagtago sa batas. Yung pumatay sa isang pulis na si Hello po. Antonio Silverio, no? Hello. Hello, sir. Hello po. Okay. Magandang hapon, sir. Hello. Hello, sir. Magandang hapon po. Apo, sa ano po ito? Sa Metro Base? Sa Wow Aksyon Balita po ito, sir. Ano pong sadya po nila? Gusto ko lamang pong maiparating at kukuha ako ng traffic update sapagkat dito sa may Baklaran sana ay pakitingnan naman. Si Alvin Rojas ba to? Apo, speaking po. Okay. Alvin Rojas, pwede mo pang iparating sa inyong tanggapan doon sa inyong mga traffic enforcer sapagkat tukod etong nasabing service road ng Baklaran dito sa may simbahan hanggang doon sa Quirino, no? Yung traffic. Sige, makakarating ho yan dun sa field traffic officer po natin. Dun Oo, sa, kasi nagkalat po ang mga vendors doon sa harapan ng presinto ng Baklaran. Dapat siguro i-clearing nyo po yung nasabing mga vendors dyan sa may harapan ng nasabing LRT at saka MRT, no? Para na sa ganun maging maluwag po ang daloy ng trapiko dyan sa may Quirino, Baklaran. Sige po, i-coordinate ho natin. Opo, sana po ay pagkatapos ng programa ko makita ko clearing na po sila kasi marami naman po tayong mga MMDA doon Bakit hindi po nila paalisin yung mga nakahambalang dyan sa mga sidewalk na mga vendors kasi sila nakakaabala dyan. At saka yung mga nakaparking na biyaheng sukat Baklaran.
Sige po, i-coordinate ho natin yan dyan sa may Opo, Along palayasin nyo na po Para yung mga ma-operate. jeep na nakahambalang dyan sa may baklaran. Kasi abala po yan, lalo kung may sunog dyan eh. Wala pong madadaanan. Okay po. Sige po. Okay, Alvin, parating mo kay GM ha. Okay po. Okay, thank you at mabuhay po kayo. Okay, yan po si Alvin Rojas, ano? Titingnan ko kung ma-actionan po ng MMDA yung aking ipinarating. Pero ang totoo, ang gusto kong ma-interview si GM Orbos. Titingnan ko kung gaano kagaling etong, ewan ko kung anak ito ni Governor Orbos nung araw. No? Etong si Orbos na dati nang galing sa MMDA pero nung panahon ni Bayani Fernando, ito ang pinakamagaling na naging MMDA chairman. Si Bayani Fernando. At isa sa pinakamaganda, sana ang maisip po ng ating presidente Duterte ay si Bayani Fernando. Wala pong takot, no? At hindi natatakot na ang babanggain niya yung mga pulis at mga salbahe sa kalsada. Kahit mayaman, babanggain po niya. Hindi siya nangingimi. Kagaya nyo rin po, sana po ang maging katandem niya sa MMDA, ito pong si Bayani Fernando. Siya po yung bayaning buhay. Siya lang, bukod tangi. Pero bago po tayo magpatuloy ng ating programang Wow Action Balita, mag-commercial muna tayo. At wag po kayong bibitaw ha. Muli po tayo magbabalik pagkatapos po ng ilang paalala. Go! Pangunahing benepisyo ng Pag-ibig Fund. Pero marami sa atin ang may pangangailangan sa kalusugan, edukasyon at pang-araw-araw na buhay. Kaya ngayon, may Pag-ibig Loyalty Card. Sa Loyalty Card, maraming gamot, mas mura. Tuition fee, mas mababa. At LPG, bawas presyo. Simula pa lang ito ng maraming dagdag ginhawa ng Pag-ibig Loyalty Card. Patunay na naman, sa pag-ibig ang pinaghirapan, may katuparan. Calling all fundraising organizations. Be a partner of PCSO to its newest project, PCSO Partner Tayo. Interested parties may visit the PCSO Product and Standard Development Department, 3rd floor, Conservatory Building, Shaw Boulevard, Mandaluyong City. You may also visit any of our branches in your vicinity or province or email us at pcso_marketing@yahoo.com. Partner tayo sa pagtulong sa Pilipino. Nakakatulong ka na, umaasenso ka pa. Okay, balik po muli tayo sa ating programang Wow Action Balita, At sa lahat po ng mga nanonood at nakikinig sa programa po natin, ay inaanyayahan ko po kayo para na sa ganon ay makipagtalakayan po kayo kung may mga reaksyon po kayo doon sa mga nangyayari sa inyong kapaligiran, lalo po yung pag-abuso ng ating kapulisan, ay itawag nyo po rito. Bigyan nyo ng pangalan, at kung sino yung mga biktima, ay para na sa ganon, maiparating natin sa ating kapulisan. Huwag naman po sana yung maiparating natin sa ating Chief PNP o kaya sa ating presidente, yung mga nangaargabyado, yung abusadong pulis, na dapat na yung sinasabi po ng ating presidente, mag-cleansing muna. Sabi nga nung panahon ni Pampilo Lacson, hindi baling aanim lamang ang pulis ko basta totoo at sumusunod sa akin. Ngayon nga marami tayong pulis pero karamihan nalihis po ng landas. Kaya nadadamay po yung nasabing mga magagaling na kapulisan po natin. Kaya yun po yung sinasabi natin. At syempre tayo naman po, ang hinahanap po natin, yung ating mga ginagawa sa ating programa, yung maisigaw natin. Ano ba yung katotohanan? Bakit gustong sirain ang ating presidente ng ilang senador at congressman? Nakita nyo naman po,
Sino-sino po yung nagrereklamo? O, saan po ba yun? Iilan po lamang sila? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 150, 1,000,000. Hindi pa rin po sasapat. No? Pagka natatalo sila sa Senado at nare-reject yung kanilang presentasyon ng kanilang impeachment, aba, sasabihin ni Magdalo aba, pupunta ako sa International Court. Doon ko isisiwalat yung aking nalalaman. Ano po nalalaman po ninyo? Ay dito lang hindi pa pumasa Di lalo doon sa International Court. Ano sasabihin mo? May ebidensya ka bang hawak? Ano ebidensya mo? Si Las Cañas? Si Mato-Bato? Aba, nakita mo naman, mas si Trillanes nanahimik. Ikaw naman, nag-iingay. Bakit? Magsama-sama na kayo. Yung grupo nyo, nag-mutiny, magsama na po kayo. Na ipinagyayabang po ninyo na yung inyong grupo ay magagaling manakbo. Pulis pa lamang ang pumupunta sa inyo, sumurrender na kayo Dapat sa inyo, lahat kayo walang tanggapin na benepisyo nung kayo nasa military. Dapat yan po ang pag-aralan ng ating presidente. Yung nasabing mga benepisyo na tinatanggap ng mga yan. Yung kagaya nung sinasabi ni Magdalo na yan. Gary, ano yan? Gary Magdalo? At saka si Trillanes. Dapat tanggalan niya ng mga benepisyo galing sa militar. Sapagkat pera ng taong bayan niyang ginagamit nila at pinagpapasaan nila para lamang kung ano-anong pinagagawa nila dyan sa Senado. Kaya sa mga susunod na eleksyon, ayawan ko kung mananalo pa po kayo. Dapat hindi na kayo manalo. Kasi sinisira nyo Programang magaganda. Laban sa droga. Inaayawan ninyo? Ano kayo? Dapat nagpresidente na lang kayo. Nakita nyo, hindi nga kayo presidente. Ewan ko, kung yung sinasabi po ninyo na kayo ay naging si Magdalo, ay ano ba ang pinaglalaban ninyo nung kayo mag-mutiny, Oakwood mutiny, dyan sa Makati? Sige nga, ano pinaglalaban ninyo? Di ba dapat nag-resign muna kayo bago kayo nag-rally ng ganyan? Hindi Ginamit nyo ang kapangyarihan ninyo bilang isang sundalo para lamang gusto ninyo, yung makamit ninyo, yung kagustuhan ninyo. Hindi mangyayari po yun. Tapos ngayon, nanalo kayo bilang isang congressman. Ano ang nagamit po ninyo? Yung grupo ninyo? Di ba? Yung grupo po ninyo, di gamitin po ninyo lahat nung alam po ninyo. Kaya po sinasabi natin na dapat ay malaman po ninyo kung ano yung mga ipinagyayabang ng grupo ng Magdalo. Di ba? Ano po yung pinagyayabang ng Magdalo? Kaya yung pinakamaganda po, ay sana ay makita po natin yung mga ginagawa ng mga tiga Magdalo. Lagi po niyong babantayan yan. Yung dalawang Magdalo at saka yung grupo niya na sinisigaw ni Gary. Napupunta raw sila sa International Court o mag-mutiny uli kayo. Tingnan ko kung gaano kayo katapang. Mag-uniforme ka, Sir Gary, Congressman. At saka si Senador Trillanes. Nasaan po yung sinasabi mo na ibubulgar mo yung bilyones ni Presidente? Nabulgar mo. Anong napala mo? Wala. Hindi tinuka Ibig sabihin, hindi pumasa. Pati yung mga iprinisinta mo. Isang babae lang katapat nyo pala
Oh, 'di ba? Nanahimik kayo. O ngayon si Gary, ang siya naman na nagpapaputok ng kung ano-ano. O sino naman ang katapat ni Gary? Dahil ba hindi kayo nabigyan ng pwesto? O may mga interest kayo. 'Di ba? O yung isang Magdalo na upo sa custom. O bakit hindi nyo batikusin? 'Di ba? Kasamahan nyo po 'yun. Bakit nasa administrasyon ni presidente? Kayo, dapat nga kinakampihan nyo si presidente kasi ibig sabihin maganda ang programa niya dahil ang kasamahan nyo dati ay nandito, nasa custom, siya ang chairman. Oh. Kaya hindi kayo magkakaroon ng posisyon. Kasi hindi naman kayo dapat binibigyan dahil inaabuso ninyo yung pagiging congressman at senador po ninyo. Oh. May immunity lang kayo kaya kayo nakakapagsalita diyan sa Senado at saka sa Congress. Pero kung wala po kayong immunity, matagal na po kayo nakakulong. Oh. Kaya dapat ang panawagan po ng programang ito, gawin nyo na po yung isampa nyo ang demanda diyan sa nasabing sa dalawang Magdalo na yan at sa mga kasamahan pa niyan na gustong sumira at sirain ang magandang programa ng ating presidente. O, di ba? Ako, sabi ko nga kahit sino sa inyo wala po naman tayong pinipili. Kahit sino po na nanalo, welcome po dito sa programa po natin. Pwede po kayong mag-share ng inyong opinion o makipagtalakayan. Tumawag kayo sa 788-3607 para nang sa ganon ay malaman po ninyo na ang ating programa ay welcome po kahit sino. Maging kalaban ng presidente, wala po tayong pinipigilan dito. Hindi kagaya ng iba't ibang istasyon dyan na may pinipili lamang. Ay yun lang nagpatunay na babae na tumawag dito sa programa na hindi totoo yung pangyayari doon sa Station 1. Ay ginisa ng ginisa ng malalaking istasyon. Porke ba malaking istasyon kayo? Tama na po ba yun? Bigyan nyo naman ng pagkakataon. Ay di ba in-interview nyo rin yung nagsiwalat dito sa programa ko, yung isang babae na nagpapatunay na mismong si Colonel Domingo ang nilapitan niya para mahuli yung kanyang kapatid na dalawa. Pero hindi tagong Shelda yon, kung hindi holding. O yung temporary. Kaya sana naman ay matuto naman tayo na igalang naman natin yung ating mga kapulisan, lalo kung hindi naman lahat sila. No? Sana isa lang. Wag naman po lahatin. Kagaya na si HR, pag pulis, sundalo, ang nagkakaroon ng problema, agad-agad nandiyan sila. Pero pag civilian, ang pumatay sa pulis, ni minsan wala pa po ako nakita si HR. Di ba? Mabuti pa yung BECC. Di ba? Inaasikaso ngayon ng BECC si Mar Jimenez. Yung nasabing mga tiga Pampanga na naglagay at tinaniman ng droga yung isang hinuli nila na wala naman pong alam. Di ba? Binulgar kayo. Tapos yung namatay na drug lord, may mga nakuhang pangalan ng ating kapulisan. Sana ibulgar nyo na rin po yun.
Oh, para na sa ganon, ay talagang mag-cleansing po tayo sa ating kapulisan para hindi madamay yung matitinong pulis na talagang nagpapatupad lang ng kanilang mga tungkulin. Hindi naman dapat. Hindi po dapat. Ang nararapat lamang po doon sa mga ginagawa ng ating kapulisan, yung magaganda. Oh, yung CHR kapag nakahuli ng mga bulto-bultong drugs ang ating kapulisan, lumulutang po ba kayo? Pag may namamatay na pulis sa kanilang operation, lumulutang po ba ang CHR? O, yun ang tanong ko. Bakit sinasabi po natin na ganun lamang po ang ginagawa ninyo? Hindi po dapat. Sana ay maging patas po tayo. O, kagaya po ng ginagawa ko, tinatawagan ko po yung mga nasabing nirereklamo at pinaparatangan. O, di ba? Para parehas. Hindi, nangyayari po do sa malalaking istasyon na ginagawa na lamang po nilang kumbaga pang-entrada para lang sumikat sila. Hindi nila alam na sinasaktan nila pati yung mga hindi naman talaga dapat. 'Di ba? Laro-laro na lamang po nila yung tagunsyelda. Pinapalabas nila. O sino yung sinisira nyo? Hanggang sa ibang bansa. Dapat tinataas nyo yung magagaling na kapulisan gaya po ni SP Opor at Charlie Bayuca. Oh. Yan, Paranaque. Laging buhay. O kung may mga nangyayari na sunod-sunod dyan sa Maynila, wala tayong magagawa Hindi naman pwedeng lahat ng bahay dyan ay bantayan ng ating kapulisan. O, di ba? Ang panawagan lang po natin dito, yung mga nagtatakip ng muka na namamaril na lang, yun po yung dapat na ipinapanawagan din natin dito na sana mahuli na po yung mga yan. Kasi nakakasira po yan sa imahen ng bagong presidente. Sana po, kagalang-galang na presidente at ng ating Chief PNP, na sana yan po yung patutukan po ninyo sa ating mga kapulisan na magagaling, na matitino. Yan pong riding in tandem na yan, na basta na lang namamaril kahit saan, tamaan ang dapat tamaan, kahit na maligawan yung mga inosenteng tao, ay wala po silang pakialam. Yan po ang dapat natin patutukan. Wala na po tayong oras, no? Paatras na po tayo ng paatras. Siyempre, maraming salamat po sa ating station manager, kay Ma'am Nicodemus, kay Sir Rizal, kay Risa, kay Ami, kay Alin, sa lahat ng staff ng kakampi, no? Maraming salamat. At siyempre kay Colonel Ramos, no? Ng Station 1 sa pagpapaunlak ng ating interview sa kanya. Kay Ernie Buwan, kay Director GM Gatdula, Oscar Gatdula, at kay SP Opor Charlie Bayuca ng Special Operation Unit ng Paranaque Police. Mabuhay po kayo, sir, at mas lalo po niyang galingan. Sana mabigyan po kayo ng isang guhit sa balikat. Mabuhay po kayo at bukas magkita-kita muli tayo 3:00 hanggang 5:00 po ng hapon. Thank you. Bye-bye. Wala ka bang napapansin sa iyong mga kapaligiran? Kay dumi na ng hangin, pati na ang mga ilog natin. Hindi na masamang
Sa dagat dati kulay asul, ngayon'y naging itim. Ang mga duming ating ikinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Upang kung tayo'y pumanaw man sa sariwang hangin, sa langit natin matitikman. Mayroon lang akong hinihiling, sa aking pagpanaw sana ay tag-ulan. Gitara ko ay aking dadalhin, upang sa ulap na lang tayo magkantahan. Ang mga bata ngayon lang isinilang, may hangin pa kayang matitikman. May mga puno pa kaya silang aakyatin, may mga ilog pa kayang lalamuyan. Bakit di natin pag-isipan ang nangyayari sa ating kapaligiran? Hindi nga masamang pag-unlad kung hindi nakakasira ng kalikasan. Darating ang panahon, mga ibong dala ay wala nang madadapuan. Masdan mo ang mga punong dati ay kay tatag, ngayon'y namamatay dahil sa ating kalukuhan. Lahat ng bagay na narito sa lupa, biyayang galing sa Diyos kahit nung ika'y wala pa. Ingatan natin at huwag nang sirain pa, pagkat pag kanyang dinawi tayo'y mawawala na. Meron lang akong hinihiling, sa aking pagpanaw sana ay tag-ulan. Gitara ko ay aking dadalhin, upang sa ulap na lang tayo magkantahan.